Good morning! Nagbabalik po ang Panahon TV at sa puntong ito makakasama na po natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Alvin Pura. Good morning, Mr. Pura. Good morning sa iyo, Armor, at good morning din sa inyo mga viewers. Mr. Pura, ano na po bang nangyari dito sa low pressure area na binabantayan po natin sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility? Sa mga susunod na oras, mananatili po ba yan bilang isang sama ng panahon? Yes, Amor, yung ating low pressure area ay bahagyang lumapit yan. Sa ngayon ay inaasahan natin, o yan ay huling namataan sa layong 150 kilometers east po yan ng Surigao City, or lumapit po yan sa ating landmass. At since yan po ay low pressure area, hindi pa ganyan ka-organize yung kanyang sirkulasyon. So, posibleng lumipat pa or gumalaw yung kanyang sentro. At inaasahan natin na yung ating low pressure area na umakyat tumungo dito sa area ng Eastern Visayas sa mga susunod na oras. At yan po naman ay hindi natin inaasahan maging isang ganap na bagyo or mas mataas ang probability niya na malusaw kaysa po mag-intensify. Okay, so yan po nalaman na po natin ang update tungkol dito sa low pressure area. Yan nga po ay lalo pang lumapit dito sa ating landmass at maaari naman po na magkaroon pa ng mga pagbabago sa circulation nito at maaari din po itong lumapit dito sa may bahagi po ng Eastern Visayas sa mga susunod na oras. At maulang Miyerkules naman po ang naranasan ng ilan sa ating mga kababayan kahapon. Ngayon po, ano po bang inaasahan po nating lagi ng panahon para sa araw nito ng Huwebes? Mauulit po ba yung halos tuloy-tuloy na mga pag-ulang naranasan natin kahapon, lalong-lalo na sa National Capital Region? Dito sa atin sa Metro Manila, makakaasa tayo ng maliwalas na panahon ngayong araw na ito. So makakaasa tayo ng pagsikat ng araw. Subalit pagsapit ng hapon, inaasahan pa rin natin ang mga localized o yung ating mga isolated na mga rain showers at thunderstorms. Dito po sa area ng Cagayan Valley at sa Cordillera Administrative Region, makakaranas naman tayo ng mga isolated na mahinang pag-ulan lamang dahil medyo malamig po dyan sa lugar na yan. Yan po ang unang tinatamaan ng ating northeasterly surface wind flow. Generally, fair weather din po tayo sa area na yan. Subalit dito po sa area ng Mimaropa, hanggang dito po sa Calabarzon area at Bicol region, yung ating trough naman ng low pressure area ang nakaka-apekto, yung ating wind convergence. So, posibleng magiging mas maulap po tayo doon sa mga nabanggit ng lugar at kung minsan ay meron tayong mga mararanasang mahina hanggang katamtamang mga pagulan at mga pagkidlat, pagkulog. Yung ating low pressure area naman, since malapit po yan sa Surigao area, inaasahan natin ang malaking bahagi po ng Visayas hanggang dito po sa Caraga region, magiging maulap din po tayo at posible rin tayong makaranas ng mga pagulan, dulot na yan ng direktang epekto ng ating low pressure area. So, ibig sabihin lamang po nito makakaranas pa rin po ng mga pagulan at pagkidlat, pagkulog ang ilang bahagi ng ating bansa. Kaya make sure na meron po kayong baang panaga sa ulan kung kayo po ilalabas sa inyong mga tahanan at mag-monitor po kayong mabuti sa mga susunod na updates mula po yan sa Pag-asa. Sa tulong po yan ng Panahon TV. At Mr. Pura, ito naman po, meron pa ba tayong nakataas sa gale warning sa araw na ito? Ano po ba ang inaasahan nating sea conditions sa mga baybayin ng Pilipinas? Yes, medyo malakas nga ang ating hangin dito sa ating northeasterly section o yung ating northeasterly wind flow. Patuloy po yung lumalakas. Sa ngayon, inaasahan natin or meron tayong nakataas na gale warning dito sa hilagang baybaying dagat ng Northern Luzon, maging sa silangang baybaying dagat po ng Northern Luzon. Pati na rin po ang silangang baybaying dagat ng area ng Visayas, meron tayong malalakas na hangin dyan. So, inaasahan natin na magkakaroon po tayo ng 3.5 hanggang 4.5 na pag-aalon or 3.5 hanggang 4.5 meters na taas ng alon. Kaya inaabisuhan po natin or patuloy tayong nagpapaalala sa ating mga kababayan dyan, lalong-lalo na yung may mga maliliit na sakyang pandagat ay huwag po munang pumalaot dahil papanganib po ang ating karagatan sa araw na ito. At eto naman, Mr. Pura, balikan po natin itong tungkol sa low pressure area. Mula pa po nang ito'y makapasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa initial forecast ng Pag-asa, ay maliit po talaga yung chance na ito ay ma-develop sa pagiging isang ganap na bagyo o tropical cyclone. Ngayon po, ipaliwanag po natin ano po ba ang dahilan bakit halos hindi po makaipon ng lakas ito pong nasabing sama ng panahon. Amor, marami tayong tinitingnang factors upang hindi masyadong mag-intensify or dahil nga hindi nag-intensify itong ating low pressure area na binabantayan. Isa dyan ay napakababaw pa po nito or hindi pa ganun kaganda ang kanyang vertical content or yung kanyang pag-ikot or yung kanyang sirkulasyon ay hindi pa rin ganun kalakasan. At isa pa, ito po ay medyo malapit na nang nabuo dito sa ating Philippine Area of Responsibility. So mas mabilis po yung kumilos at sa ngayon nga medyo malapit yan sa kalupaan. So meron na rin tayong inaasahang interaction yan sa kalupaan. At isa pa, yung ating tinatawag na vertical wind shear. Dahil medyo malakas nga yung ating northeasterly wind flow, so posibleng sa taas ng ating atmosphere ay patuloy na bumubuga ng mas malalakas na hangin yan. At yung kanyang vertical wind shear ay yung
isa sa nakakahinder ng pag-develop nitong ating low pressure area. At isa pa, medyo malamig yung ating northeasterly na hangin, so hindi ganun kainit or isa rin yan sa factor na tinitingnan natin kaya hindi nagde-develop ang isang low pressure area. Okay, so meron po tayong natutunan ilan lamang po sa mga factors na nakaapekto kung bakit po hindi po lumalakas ito pong low pressure air na binabantayan po natin ay kabilang po dito sa mga factors yung pong epekto nitong northeasterly wind flow na medyo malamig at hindi po yan favorable sa paglakas po ng sama ng panahon. Ang isa pa pong factor ay ito po ay malapit na po kasi ito sa ating landmass kaya po posible na magkaroon na po yan ng land interaction sa mga susunod na oras. At panghuling katanungan na lamang po Mr. Pura, kahapon po araw po ng Miyerkules halos sunod-sunod nga ang paglalabas ng rainfall warning ng Pag-asa at marami nga po nagtatanong dahil nga po nakita nila na ayon dito yung weather system na nakakaapekto ay yung shear line. So dito po sa Panahon TV marami po ang nagtanong ano daw po ba itong shear line na ito, maaari ba nating ipaliwanag para po mas maunawaan ng ating mga manonood kung ano nga ba ang naging dahilan ng mga pag-ulang naranasan natin kahapon. Yes, itong ating shear line na tinatawag, Amor, ay may hawig sa wind convergence or sa pagsasanib ng hangin or isang tail end of a cold front. Kung mapapansin natin, itong isang linya dito, yan, makikita po natin yan, isa po yan line ng shear or tinatawag nga natin pagsasanib ng hangin din po yan. So, mas maliit na scale lamang po ng northeasterly na hangin natin at ang ating easterly na hangin. So, yung pagsasanib na yan, since nagtatama po yung mas malamig na hangin at mas mainit na hangin mula sa easterly, so nakikreate po tayo ng lift. At yung biglaang tama ng mas mabilis na hangin, yun yung isa sa factors. Kaya meron tayong mga kaulapan. So i-relate natin yan sa mga mahinang pag-ulan. Pero kung may mga thunderstorms tayo dyan sa loob ng ating shear lines, posibleng malalakas din ang mga ulan na ating mararanasan. Ayan, panibagong dagdag kaalaman para sa ating lahat ngayong umaga. Ito nga po yung shear line yan po ay nabubuo sa pamamagitan ng pagsasalubong nito pong hangin mula po sa silangan at ganoon din ito nga northeasterly wind flow. Kapag po kasi nagkaroon tayo ng convergence ng dalawang magkaibang hangin tulad po ng naipaliwanag ni Mr. Pura ay nagkakaroon po tayo ng mga kaulapan kaya po makakaranas rin ng mga pag-ulan yung mga apektadong lugar. Ayun po, maraming salamat po Mr. Alvin Pura sa bilahang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre mga dagdag kaalaman para sa ating mga viewers ngayong umaga. Nakasama nga po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. At dito na nga po nagtatapos ang aming programa. Maraming salamat po sa pagtutok sa amin ngayong umaga. At eto na, kung hindi na po talaga natin mapigilan, papalapit na ng papalapit ang araw ng Kapaskuhan. Dahil ngayon po meron na lamang tayong 70 days bago ang araw ng Pasko. Kaya patuloy po kayong tumutok, sama-sama po natin yung sasalubungin. Dito lang po yan sa Panahon TV. Live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center, ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.